Okay, good morning. Ngayon ay December 25. So, Merry Christmas sa lahat. And matagal na kasi tayong walang video dito sa ating indoor nursery. Pero wala naman masyadong nagbago. And ewan ko kung bago to sa inyo is yan, nilagay ko na yung sukat ng nilalagay ko sa half strength ko. So, sa ito, parang mga 16 liters yata to or 20 liters. Yan yung nilalagay ko nut sole. Tapos may pH down din. Pero estimate lang yan. Tapos ito naman yung tubo nila. So, nung dati, nabanggit ko na parang medyo numipis yung tubo nila. Dahil pala yun sa, sa LED lights. Yung dulo, yung pangatong dun sa dulo, tsaka tong una, bago na yan. Ayun na, may data. Ayun na. November 14, yung nakasulat. November 14. Pinalitan ko yan kasi napundi. Yung isa naman ay November 21. Hindi lang kita pero may nakasulat din doon November 21. So after 1 week. Itong gitna hindi ko pa pinapalitan. Pero kung titingnan ko medyo mahina na yung ilaw niya. Pero okay pa naman kasi yung growth yung tinitingnan ko. Hindi naman kailangan palitan agad lahat. So ito ay tinanim natin ito yung batch 37. Na tinanim ko noong December 12. Yan. Harvest yan na January 23 pa. Ito naman is yung batch 38 na pinakabago natin. Tinanim ko noong December 20. So, bukas, December 26, kailangan magtanim ulit ako. O kaya sa 27 na. Basta ganun. Then, ito, batch 36, nakalatig na to dun sa kabila. Hindi ko lang nalagay itong label. Yan yung nilagay natin dun sa bagong 1x1. Yan, pansin nyo. Yan yung unang batch na nalagay natin sa bagong 1x1 setup natin. And alam nyo, may bago na tayong 1x3 doon. Hindi, tinaniman ko na rin yon ng, anong batch ba nilagay ko doon? Wala pa. Yung 1x3 natin na bago pala, ito pa lang pala yung itatanim ko. Napaisip ako doon. Sabi ko, ngayon nga dapat pala kahapon nagtanim ako, pero yun nga, medyo na busy, tapos maraming ganap, tapos marami ring benta. Kaya pabalik-balik ako doon sa tindahan para mag-supply. At although natimplahan ko na ngayong umaga, 'di ba usually hapon ako tatanim. Ngayong umaga natin siya itatanim. Ano bang oras ngayon? Mga 6:30 pa lang naman. So, yan. So, hopefully, hindi sila masyadong ma-transplant shock. Pero mapapansin nyo, tumubo naman ng maayos lahat. So, from December 12, ngayon ay 25. So, mga 13 days. 13 days na siya dyan. Pag sinabi ko naman December 12, usually December 12 ng gabi, yan, nakatanim. So, yan. So, approximately, 13 days mo na lang. At kung in terms of kung may bago ba akong ginagawa, kasi wala akong ngayon dito na na kokopit. Sabihin natin ito mga kokopit ay wala pang tanim. So ang ginagawa ko dati parang pentel pa yata gamit ko para maglagay ng lubog dun sa gitna, tapos ilalagay ko yung buto, tas medyo ilulubog ko po ulit. Ngayon hindi na. So pag ng kokopit ko, pag natuyo na, lalagyan ko ng lubog sa gitna, tapos ilalagay ko lang agad yung pellet or yung buto. Pero yung mga kokopit ko kasi, pag nilagay ko dyan sa 1x1 na net cups, ay loose naman. So, pag diniligan ko siya, lulubog pa rin siya. Siguro provide pa ako ng video sa inyo. Basta ganun lang, sa pagtatanim nyo, obserbahan nyo kung ano yung best practice based sa situation nyo. Yan, kasi ngayon, sa palagay ko, mas maganda ng germination. Tsaka, dati, ang ginagawa ko, pagka tanim ko, babad ka agad sa ganito, nakababad agad sa nutrient solution. Ayan, may nutrient solution yan. Dati ginawa ko yon, pero napansin ko, pag binabad mo agad siya sa nutrient solution, nang hindi pa siya nag-sprout talaga, mas marami yung mortality, mas maraming namamatay. So, ngayon, ang practice ko, after ko siyang tanim, sprayan ko muna, panatilihin kong moist yung
yung kokopit niya. So, after 1.5 days, magkakaroon na yan ng sprout. Dapat mag-sprout na yan. Then, dun na rin, sa 1.5 days na yun, or kasabi mo ng 2 days. Kaso, pag 2 days kasi parang medyo mataas na yung, ano nila, yung legs nila. Kasi, sa akin, yung pang 2 days nila, gabi. So, ibig sabihin, wala nang ilaw dito, pag kahit tanggalin ko pa yung takip nila. So, kaya ang ginagawa ko, 1.5 days, i-expose ko na sila dito sa light. Tapos, lalagyan ko na ng, ng nutrient solution natin na half strength. Estimate lang naman na half strength. Ayun. So, in terms naman dun sa money monitoring natin, negative pa rin tayo up until now. Parang 20 plus thousand pa ang negative ko. Kumbaga, hindi ko pa nababawi yung mga nire-invest natin tsaka dinagdag pa natin na investment sa tanim. Pero palagay ko, unti-unti, makaka-recover tayo na maliban na lang kasi 'di ba sabi ko gagastos pa tayo ng net shade kasi nga darating na yung summer. Ayun, yun lang yung possible na nagpabagal ng ating profit. Pero in terms naman ng nutrient solution, mas inclined ako ngayon sa master blend kasi hindi 'di ba yung mga experiment ko doon. Hindi man experiment. Unti-unting experiment na pinapadami na rin natin. Hindi tayo gumagamit ng page down. Meron tayong mga experiment na walang page down na maganda naman ang tubo. So sa akin kasi mas simple yung ganung setup. Mas madaling gawin, 'di ba? Parang yun naman. Pero meron pa rin tayong Nutrihydro sa ngayon. Pero okay solution, wala ako ngayon dito kasi ubos na. And pakita ko lang sa inyo yung iba ko pang yung pinaglalagyan ko ng nutsol ngayon para mas bumilis yung pagtatanim ko. Okay, so ito. Ito yung mga raw materials natin. Calcium nitrate, magnesium sulfate, tas ito yung CFF. Ito naman ay master blend and meron pa ako master blend formula. Ito yung sasabi ko sa inyo 8-15-36. Ayan, 8-15-36. Tapos ito yung ginagawa ko ngayon. So meron na akong naka-ready. Ito yung mga na bottled water namin dito. So kaysa i-junk shop or ibigay. Yung iba, yung maliliit, yung mapapakinabangan ko, ginagamit ko bilang container ng aking nutrient solution na yung concentrated na. So, ito, sa master blend kasi, di ba sabi ko sa inyo, 100 grams. So, ito is 100 grams to. Or 100 ml. Yan. Tapos, yun lang. So, pag magtitimpla na ako dun sa outdoor natin, dala ko lang yan. Depende kung ilang box. Kung 5 box, ayan, na may 3 pa dito. Tapos, 2 dun na pairs. So, meron na akong 5 box na pantanim. Ganun lang din. Ganun din ginagawa ko din sa Nutrihydro. Although, wala kasi akong timpla ng Nutrihydro ngayon. Wait lang. Pakita ko sa inyo yung isa ko. Siya madumi. Ito pala. Ito yung reason na ko doon, timpla. Yung nabanggit ko sa inyo na yung pagtatransferan natin itong batch 37. Ito yun. Ng master blend din. Master blend. Nutrihydro. Ito Nutrihydro. Tinatatakan ko lang para alam ko kung anong nutrient siya. So, yung doon sa Nutrihydro, gumamit muna ako ng ganito. Ang nilalagay lang naman sa Nutrihydro. Ang ginagamit kasi natin sa Nutrihydro, 90 ml lang. Eh, hindi ako nakapag-ready ng ganito. Pero may ganyan din sa mga bottles dito. Kaya yan, medyo magulo dito sa setup ko. Pero, yun. Yun lang naman. Mostly yung kailangan mo, coco peat. Itong container ng pangsasalin mo doon, usually mga 3 to 3.5 liters lang naman nilalagay ko dito sa container ko. 128 holes yan. Dati nasa 90 heads tayo. Binaba natin ng 75 muna habang inaayos natin yung taniman. So yan. Nabawasan na naman ng kaunti. Yan. Ang tinitingnan ko ngayon kung magtuloy-tuloy yung lakas ng benta dun sa isang nating location, which is yung tindahan ng gulay. Kukuha ulit tayo ng ganung klaseng setup or location na hindi pa nagtitinda ng lettuce. Yun. Alam dun sa may kanto, dun mismo yung possible na next location natin is palengke na talaga. Yung ngayon kasi tabi ng simbahan, tapos ito
maliit na tindahan na tabi lang din nagtitinda ng karne. So, parang pagitan lang nila mga 200-300 meters. Yan. Eh yung sa palengke namin dito, siguro abot pang mga 500. Hindi. Mga 7 minutes walk. Ilan ba yun? Mga ganun. Mga 600 meters mula dito sa bahay. So, malayo-layo din. Pero kayang-kayang lakarin. Lagi ko nilalakad dyan. Ayun. So, ngayon, nagpe-prepare ako para itanim na ito dun sa outdoor natin. Para makapag-adjust na siya bago dumating yung matinding sikat ng araw. Tsaka ngayon pala, binabawasan ko na rin muna yung pula. Kasi based on actual sale, hirap talaga siyang i-absorb ng market. Hirap siya ibenta. Ayun. So, hanggang wala pa siguro tayong magandang pagbebentahan is siguro isa, dalawa, tatlo. Tatlo pinakamarami na natin yan. Pero makikita mo kasi yung growth niya sobrang bilis. Yung Shireen Sky, ito hindi ko sure kung Ruby Sky ito eh. Pero yung na-testing ko na is Shireen Sky ng ng Rice One. Maganda dito sa location ko. And malamang 38, 37 days pwede mo na siyang i-harvest dahil kasi maganda yung volume niya, maganda yung itsura niya within that time. Ayun, so thank you very much. Ganun-ganun pa rin naman ang setup natin. Marami pa rin tayong marami pa akong pwedeng gamitan na net caps. Yung nababanggit ko pa nga pala sa inyong possible bagong setup na pwede kong i-test para mabawasan natin yung plastic waste natin is, wait lang. Kung naaalala nyo, ay gumagamit tayo ng ganitong net caps dati. Kaso ang problema kasi, hindi mo pwedeng ibigay ito sa client or dun sa customer. Kasi nga, mahal to, masa 4 or 5 pesos ang isang peraso. So, ang binabalak ko, once ikat ko na yung, yung ugat, bubunutin ko na siya dito. Tapos, bandawan mo na lang sa tubig para ugat na lang yung makikita talaga dun sa mismong puno. Hindi ko sure kung tatagal yung ganong setup sa display. So, yun yung pag-eksperimentohan ko pa. So, baka sa susunod, magkaroon tayo ng mga ganitong klaseng setup dito. Tingnan natin. Kasi dati, di ba, kita nyo na ganyan. Ang problema ko pala dito ay masyado silang dikit-dikit. Ayan, dikit-dikit. Hindi sila pwede ganyan sa 1 to 8 holes. Kaya inisip ko kung paano setup pala. May nutrient solution. Yung pala yung possible maging challenge ko pala. Kung paano ko siya ilalagay dyan. Ayan, kasi ito, maliban sa matibay, yan, madali rin naman linisin. Tsaka yun nga, inisip ko kung paano mabawasan yung ganitong klaseng kalat. Kaya hindi rin ako gumamit ng styro kasi mas bulky naman siya kumpara dito. Pero ayun, alam mo naman hangga't maaari makabawas tayo ng kalat. Pero inisip ko pa kung anong possible na pwedeng gawin. Rock wool din naman, hindi rin pwede, or yung sponge kasi based on experience yung sponge ay hindi talaga na de-dissolve. Kasi may mga na baon na sa lupa na ganun dito sa akin more than 1 year. Parang hindi naman nagbago. Kaya ayun. Ayan, tingnan natin. Pero sa ngayon, focus muna tayo sa pwede natin gawin based on the current setup na meron tayo. Ayan, share ko lang sa inyo yung mga possible nating changes, improvement sa ating setup. So, ayan. So, in case maging totoo na yung 120 heads natin per week, pero gagawin naman natin itong second layer. Pero ngayon, dito muna tayo kasi hindi pa tayo lumalagpas ng 120. That's it. Thank you very much and see you next updates mga tropa. Bye-bye.